afternoon sa inyo, Dre and Kevin. Welcome sa Galing UPLB. Thank you for accepting our invite bilang pioneering, pioneering, mga unang i-interviewin sa kwentong pahinungod ng Lingkod UPLB. Hi, good afternoon. Good Hello, afternoon. good afternoon. Hello. Previously, sa dalawang seasons na sumama ng Lingkod UPLB, we are featuring programs from student organizations and the university. Pero ngayon, gusto naman natin mag-focus sa mga volunteers natin. So gusto nating marinig ano ba yung naging kwento nila bilang isang volunteer at paano ito nakatulong sa inyo bilang volunteer, bilang tao o sa mga respective careers na gusto niyo mabuo in the future. So, umpisahan natin sa paano ba nakarating sa inyo ang ugnayan ng pahinungod. So Dre, paano mo ba siya nalaman? Saan mo siya na-discover? Ako, at dito, sa roommate ko siya nalaman. Hindi ako actually aware sa pahinungod before. Akala ko, ano lang siya, parang Cebuano na organization. Apparently, I was wrong. Tapos, nalaman ko siya sa roommate ko kasi yung roommate ko ay na-recruit siya ng isang volunteer na na-meet niya sa Umigis. Tapos, sabi ko, ano kaya yun? Eh, di sumama na lang ako dun sa special orye. Tapos, after mag-special orye, sumama ako ng volunteer camp. And then, ayun, nag-snowball na from that. So, Pero before ka makausap ng roommate mo, you said na akala mo siya isang Cebuano organization. So before, alam mo na Cebuano word yung pahinungod? oo, kasi, ano ko siya, nalaman ko na Cebuano word siya. Kasi, di ba, yung office, yung bahay ng Pahinungod ay malapit sa VetMed. Since ako ay VetMed, lagi ko siyang nadadaanan. So, no, tinanong ko yung isang friend ko na from Cebu. Actually, nasakto nga na from Cebu siya. Tinanong ko siya, alam mo kung ano ibig sabihin ng word na yon. Tapos yun, sabi niya, pahinungod, parang ano siya, parang to give, ganon daw. Sabi ko, okay. So baka ano siya, Cebuano org. So hindi ko na siya naisip, aside from that, hindi ko na siya inisip kasi okay, hindi naman ako Cebuano. So hindi ko din naman siya, hindi ako pasok, gan. Oo, 'Di ba si Dre ay ano, alam niya na Cebuano term yung pahinungod. Ako Oo. na Bisaya ay hindi ko talaga alam. Kasi medyo malalim yung word na pahinungod. So nalaman ko yung pahinungod ay apaka I will be very honest. Huy, honest. Ano, sa graduation talaga. Kasi may binabasa yung recipient of the Pahinungod Service Pin or the ugnayan ng Pahinungod Service Pin. So, na-curious ako kung ano yun. What was it? Yun. Tapos, nag-search ako sa Facebook noon na nung nalaman ko na volunteerism yung official volunteer group ng UP system. Dun ko na doon na-spark yung interest ko. So, buti pa si Dre, alam niya na Bisaya. Ako ay hindi talaga. Okay. sumakto lang ate na Cebuano ang aking friend. Oo. Sa graduation talaga, dun ako na dun palagi kasi medyo marami kasing graduate na nung pumasok ako ng ah ah 2023 nun. So, yun, dun ko talaga siya nalaman. Tapos nag-spark na gusto ko na sumali kasi volunteerism nga. Tapos hindi pa sumasakto kasi yung Volcamp ay Sabado't Linggo, tapos may klase ako noon na Sabado't Linggo. So medyo natagalan ako before ako na officially pumasok talaga. So nabanggit mo na din naman na may spark na nabuo from discovering what it is. Pero ano yung particular something sa pahinungod that started that spark sa'yo na mag-volunteer? So meron ka bang na-discover na something doon sa ah, opisina na ay parang gusto ko itong gawin kaya gusto ko mag-volunteer? Yung sa akin ay ah, nung undergrad ko pa kasi sa ibang uni, nagvo-volunteer na ako sa offices ng college namin. So, ayun, parang na-acquaint na ako sa mga bagay-bagay na pwedeng trabahuin. Tapos nung nakita ko na yung sa Pahinungod ay may community engagements, other constituents, dun ko na oo nga,
hindi naman ako mayaman. So, I think this is a way na to give back to the community. Kasi, um, scholar na ako ng bayan simula pa ng elementary, from public school. High school ay public school pa rin. Tapos nung college ako ay State University. Tapos nag-MS ako ay dito sa UPLB. Tapos scholar pa ako ng DOST. So lahat talaga ay nanggaling ako sa lahat ng source of funds ko para mag-aral ay galing talaga sa bayan. So I think this is a way na to give back to the community. So yun yung parang nag-spark talaga sa akin na gusto ko tong gawin. Sa akin, parang same din kay Kev. Kasi nga, oo, simula kinder, elementary, high school, ako ay public school. Tapos, parang pagpasok ko pa lang sa UP, gusto ko na kasing, alam mo yun, parang way to give back. Kasi sabi ko, UP na to eh, di ba? Parang ang mandate natin ay to serve the people. Parang gusto kong mahahanap ng avenue kung saan ko pwedeng magawa yon. Tapos, late ko na na-discover actually ang Kahinungod kasi nga, so dito, recently 2023 lang, parang fourth year na ako noon. So, parang yun yung, tas nung nalaman ko pa with sa orientation na, meron nga tayong community engagements, alam mo yun yung, tapos yung pag magtuturo din sa mga bata, ganun, sa mga senior high, ganun. Yun yung parang yung kumuha sa akin, ganun. Parang, gusto ko din gawin yun. Gusto kong magawa yon para alam mo yun, kahit pa paano meron akong maibigay na kaya ko, na may tutulong ko sa mga underserved communities natin, ganun. Lalo na sa mga bata. Kasi, ang weird pakinggan, pero mahilig ako sa bata. Mahilig akong yung nagtuturo, ganun. So, yun talaga yung kumuha sa akin para mag-volunteer. Okay. So, looking at it, si Dre ay batch 40 sa Pahinungot. So, that was 2023. More than 2 years ka nang, halos 2.5 years ka Oo. nang volunteer. Tapos si Kevin naman, medyo bago-bago, batch 43, tama? Oo. So, Isang taon pa one ako year ngayong pa lang December. kayo. Magwa 1 year pa lang kayo. Dun sa journey ninyo bilang volunteer, meron na ba kayong mga kinaharap na pagsubok, especially when you were just starting? And paano niyo siya na-overcome? Ako, dito, personally, yung oras, medyo hirap ako sa time management minsan. Tapos sobrang time demanding din kasi ng course ko. Lahat naman ng courses, pero sa amin kasi, kahit weekends, meron kaming classes. Kahit undergrad pa lang kasi ako. So kahit undergrad, Sabado meron kaming exams or meron kaming classes nga, may rotation kami. Kaya ayun, kailangan ko minsan like i-balance kung ano yung need kong i-prioritize pa. Tapos syempre yung energy din na syempre with volunteerism or volunteer work, kailangan mo talaga ng energy. Kailangan mo na may baon kang pasensya, ganun, para magawa mo yung best mo. Kasi since, 'di ba, kung hindi mo din pakikinggan yung katawan mo na if pagod ka na tapos ipipilit mong mag-volunteer, kahit na your heart is in the right place, hindi mo magagawa yung best mo para magampanan yung kailangan magampanan. So, yun yung parang ah, parang struggles na face ko with volunteering. Yung time talaga saka energy. Pero naka-help sa'yo na parang sinaself-check mo din ang sarili mo kasi of course you want to deliver the best na tulong na nga lang tayo sa community ayaw pa natin ibigay hindi pa natin may bigay yung best because of our condition. So at least you're checking on yourself. Kevin, Ako siguro yung aside sa time management kasi medyo mahina din ako doon. Ah, sa interpersonal skills kasi hindi kasi ako makausap na makausap na tao. Kaya nung Volcamp, nag-enjoy ako na nakikita ko yung batchmates ko na ah, yap ng yap, yung ganun nga, yung parang marami silang sinasabi, tapos
dun ako na ano, parang na-conscious ako na parang magkakilala na sila, almost silang lahat. Or at least, ah, may kakilala silang 2 or 3 people dun sa batch namin. Eh ako, yung kakilala ko lang ay si Ellie, hindi pa kami nag-usap nun. Nagulat na lang kami na same kami ng van. Tapos, after pa nun ay napaghiwalay pa kami ni Ellie. Kaya nung nagsulat na, 'di ba, sa Volcamp ay, hala pwede ba yun sa Volcamp may parang letter na sulat. O 'di ba nasabi ko na, Kuya Gibo, shout out, Charis. Ano, ah nasulat ko doon ay parang mag-cheer na lang ako sa inyo. Yun yung ano, yung parang yun sa challenge ko na ah, kaya ko bang like pumunta doon sa bahay na ako lang or kailangan ko pang ng kasama, ganun. So, yun yung pinaka naging challenge ko. Eh, other than that, yung ano, sa patience talaga. Yung sa patience na very test of character yung ano. Na-try ko kasing ano, na-try ko yung ah sa read. Okay naman ako sa mga bata pero na-test. Very Mm-mm. test. So, ang muka, yun yung ano, challenge. Yung yung subtitles sa muka, yun yung ano, yun yung pinaka naging challenge talaga na ah wala naman akong sinasabi pero may sinasabi yung mukha ko. So, yun yung pinaka naging challenging sa akin. After nun, new workout ko naman na. So, yun yung ano, yung makikipaghalubilo talaga at saka sa ah, time management kasi nga medyo demanding talaga yung well, ang UP as a whole ay very demanding. Charing. Ah, tsaka ano, ayun, yung patience is a virtue talaga. Oo. Pero ano yung ano, unahin natin yung sa ano ba yung una mo sinabi? Sa Introvert. pagpunta, pakikihalubilo, ganun, relationship with your co-volunteers. So, paano mo nakikita yung sarili mo from then to now? Kasi you said na para nag-hesitate ka pa kung pupunta ka ba sa bahay mag-isa or kailangan pa ng kasama. Ngayon naman parang ano Kapal na yung mukha ko. bigla ka na lang nandoon o may gagawin ka, tatambay ka. Oh, So, what led to that development? Ano sa palagay mo? after nung Volcam, may ano, meron kasing volunteer corps din yung Graduate School Student Council. Tapos, yung partner ng GSSC nung time na yun ay pahinungod. So, ang pahinungod ang nagpa-TBA, nagpa-team building activity sa volunteers ng GS. So, doon, kinausap ako ni Kuya Gibo na ano, hindi ka pa nagpapakita. Sabi ko talaga ay ano, Kuya, magpapakita na ako. Like, magvo-vol na ako ng ganon. Tapos, na-realize ko na, ano naman, nung the entirety ng Volcamp, yung mga tao ay very approachable. So, bakit ako maiilang? So, ano kasi, well, for context, yung sa MBTI ko kasi ay I ako, Ay, 58% or 60% I. Pero nung ano, nung sumasama na ako sa mga volunteer works, parang innate na lumalabas yung extroverted side ko, yung ganun. So, yun yung parang, ano, you just have to take a leap, like, first step, and it will, ano, sunod-sunod siya. how about yung sa patients mo? I was there. Oo, ikaw yung coordinator Oo nga. namin doon. Pero ano yung mga natutunan mo after that? Kasi ako personally hindi ko napansin. Pero yung mga kasama mong volunteers, talaga na-point out siya na halatang halata daw yung Oo, mukha mo. So it really oo, tested your patience. Ano oo, natutunan na-test mo ako. after nun? Na ano, ah, well, ang audience nun ay, like participants nun ay mga bata. And ang mga bata talaga ay may unlimited energy. So, ang ano lang siguro doon, yung natutunan ko doon ay um, uh, know yourself. At saka, uh,
magpigil. At saka yung control talaga. Control sa mukha, yun. Tapos after nun, anong napuna ako nun, it helped me kasi nung after nun, may isang volunteer activity kami nila, Kate. Tapos may time na doon na pati yung participant ay tatawan na. Kasi basta may something wrong, tapos tatawa na ako. So, ang sabi nun kasi sa akin nung yung sa mga bata ay kung medyo naabot na nila yung rurok ng patience mo, labas ka na lang muna and take a deep breath. So, nung time na yun, nung sa next na wall work ko with Ate Kate, yun, lumabas ako, tapos doon ako tumawa. So, na-apply ko naman. So, I'm still working on it, but I'm there na. So at least from your experiences, ano, 'di ba? So nagagamit mo na siya sa future activities sa ginawa mo. Alin doon yung mga pinaka-memorable sa inyo? Ano gusto niyo bang i-share sa mga manonood natin kung ano yung naging experiences niyo doon sa fieldworks na yon? Sige, Dre muna. Ako, yung very recent lang na parang fondest memory ko is yung nung nag-AAP or nag-volunteer as instructor ako sa Occidental Mindoro. You were there, you were our Yeah, so coordinator. there. Oo. Tapos, wala ang ano lang, so dito, syempre first time kong bumiyahe for more than 12 hours, ganun ka. So kahit morning na yung alis natin from Los Baños, pagdating natin dun madilim na, ganun. Tapos yung school kung saan tayo nag-stay ay, ano din, like medyo dulo pa siya ng probinsya. So, ano talaga, like, liblib, ganun. Ano, very new siya na parang, so dito, encounter, very new siya na experience for me. Tapos, ayun, so nung nagtuturo na, ano lang, so dito, since first time ko ulit magturo sa mga bata, kinakabahan pa ako noon. Tapos, sobrang scared ako, no? What if hindi pala ako ganun kagaling magturo, if wala pa silang mapulot sa akin. So, nung after na nung parang event, nung pauwi na, hindi man pauwi na, pero nung last day, lumapit yung mga bata, tapos nagte-thank you sila kasi sabi nila, thank you po ma'am kasi natuto kami sa ganito. Mas naintindihan ko na po kung paano yung mitosis. Ganun. So, ano ko, parang, natuto pala talaga sila sa akin. Ganon. Alam mo yun, parang nakakataba siya ng puso. Ano siya, parang nasabi ko na lang sa sarili ko noon na, this is why I volunteer. Ito yung dahilan kung bakit ako kumikilos, bakit kami bumiyahe for more than 12 hours, bakit kami, alam mo yun, parang worth it lahat ng pagod, ng ano, ng hirap. Kasi, eto, mayroon talagang, ah, may nakuha, may natutunan yung mga bata sa atin. May nag-benefit mula dun sa pagod natin. Ayun. For me, yung fondest memory siguro na ah, sa pagva-volunteer ko ay yung makatrabaho yung iba-ibang volunteers. So yung iba-iba yung dynamics, iba-iba yung kayang ibigay, and very fruitful lahat ng inputs. So para sa akin yung yung pinaka tumatak so far sa pagva-volunteer ko ay yung naging from participant ng vol camp to na ako nun, facilitator ng volunteer camp. So yun, dun ko nakita na ay ganito pala kami nun. And uh, yung mga tinuturo natin Dre, kasama tayo nun. Yung, Oo. ay, nandun ka din, Kurt. Kasi ka sa, Oo. Oo. adids ka ng kabila, sa taas. Um, Mm. ah, yung yun, ah, yung tinuturo natin ay na-apply nila sa demo nila, yung ganun na nasasayahan sila sa mga pinapagawa natin, yung ganun na tapos marami pa tayo, and although marami din yung participants. So, yun yung parang tumatak sa akin na ah, na sa pagva-volunteer ko na ah,
nung time ko nung ako ang participant, ako yung nurture. Tapos nung time na nagvo-volunteer na ako, na-apply ko naman na yung mga key principles ng pagvo-volunteer, tapos nituturo ko na din. So parang from ako yung nurture, then to ako yung nag-nurture ng mga bagong volunteers. Yung ganun, med, yun yung fulfilling. Hindi pa ako hindi pa same na fulfillment yung kay Dre kasi wala pa masyadong yung community engagement ko ay more sa UPLB community and konti-konti pa lang yung sa labas. And yun yung parang nilook forward ko na yung external constituents naman yung makasalamuha ko. Do you have your fondest memories of being a volunteer? Given your experience, marami kayong natutunan for sure along the way. Paano ba nakatulong yung mga lessons na yun? So, di ba may mga debriefing tayo every after ganap. So, doon lumalabas yung mga good points natin, mga points for improvement. So, paano nakatulong yung mga yan sa inyo? Not just a volunteer, pero as a person, maging sa academic career ninyo. Kasi syempre nakaka-curious din, no? We do community engagement in general, pero veterinary medicine, plant breeding. So, in a way ba nakakatulong siya sa academic career nyo? Oo, kasi 'di ba sabi ko na nga na may interpersonal uh, communication ako problems. Yung nung undergrad ko gumagawa ako ng thesis, kailangan ko ng labor force. May ibang tao ang kumakausap ng hard labor kasi kapag ako yung kakausap, hindi ako makakapag-contract ng labor kasi parang yung communication ko ay hindi talaga on point. So yun, yung pakikipaghalubilo sa mga tao, mas napapractice ko na ngayon and mas okay na yung communication ko. Tapos, marami akong natutunan sa pahinuhod, like yung pagbibuild ng rapport, yung mga ganun. So, na-apply ko din sa klase ko. Like, ngayon na, na ako, nagti-teaching associate ako ngayon sa UPLB. So, uh, maram, dun sa pag demo ko pa lang nung nag-a-apply pa lang ako, parang dun na ko na it's important that you make connection with your audience para mas maging fruitful pa yung activity or yung mga bagay-bagay. Ikaw naman, Dre. Ako, nakatulong siya very much. Kasi, di ba, ako ay soon to be vet. Kilim na soon to be vet, di ba? So, ang ano kasi, tag dito kapag sa veterinary medicine, especially if like sa small animal ka, yung sa mga clinics, ganun, yung alam natin, tag dito, ang kausap mo talaga is yung may-ari, yung aso. Ay, hindi yung aso. Hindi yung aso, yung may-ari ng aso or ng pusa. Sila yung kailangan mong kausapin. Sila yung kailangan mong i-convince na kailangan po talaga itong gantong procedure para malaman natin kung ano yung sakit ng alaga, ganun. Parang na-prepare ako ng pahinungod sa pagbo-volunteer ko kung paano sila approach ng mas maayos, yung mas may intindihan nila, mas receptive sila sa kung ano yung sinasabi ko. Kasi, syempre, may encounter talaga natin, lalo na kapag nasa healthcare tayo. May encounter mo talaga yung may mga pasyente, may mga kliyente tayo na nauuna yung emosyon nila bago 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 may pag-usap. Naintindihan mo naman na syempre mataas ang emosyon nila kasi nga welfare ang pinag-uusapan. Pero ikaw as a healthcare professional, kailangan you rise above that. Kailangan kasi ang ang thinking mo, ang goal mo ay mapabuti yung welfare, yung health ng pasyente natin. So kailangan mas magaling ka mag-build ng rapport, mas magaling ka makipag-usap, hindi mo sinasabayan alam mo, yung damdamin ng kliyente. Para at the end of the day, makuha nyo yung gusto nyo both, which is yung mapabuti yung health ng pasyente natin. So, super thankful ako sa Panginoon doon. Kasi nga, humaba talaga yung pasensya ko.
mas naging maintindihin ako as a person. Napansin din siya actually ng mga friends ko na mas ma mas malumanay na ako makipag-usap, alam mo yun, parang nakakaano siya, may development. Tapos, ano din, so dito, ah, kasi sa work, hindi man sa work, pero like sa field namin, kailangan din kasi magaling kang, ah, common kasi sa amin yung magpe-present ka sa mga, atay dito, Conference. yung seminar or yung conferences, gano'n. So, kailangan hindi ka nanginginig sa harap. So, parang na-train na din ako ng pahinungod kung paano yung parang maayos na public speaking na dapat tinitingnan mo yung audience mo, hindi ka nanginginig, gano'n. Ayun, parang sobrang thankful ako sa pahinungod kasi kahit parang kung iisipin mo, ang layo ng veterinary medicine sa pag-volunteer sa pag-ano, hindi kasi parang marami kang skills na natututunan sa pagvo-volunteer na maa-apply ko sa kung ano yung magiging professional life ko in the future. And kahit ngayon sa academic life ko, nagagamit ko siya. Oo, Alright. actually. Can I add, Charing? Okay, okay. Yun yun din talaga yung parang, hindi siya parang, ayun yung natutunan ko na ah, makipag-usap na may eye contact or yung rapport. Na-apply ko siya sa klase ko kasi yung, di ba sa pahinungod ay facilitation, ah, two-way. So, hindi lang ako puro yung nagsalita. So, parang na-ensure ko din yung mga estudyante ko na nakikinig kasi nagtatanong ako sa kanila. At saka, yung pagbibuild talaga ng rapport para maging comfortable sila at ma maitanong talaga nila ang mga hindi nila naintindihan, yung mga ganun. So, yun talaga very helpful. At saka yung public speaking na na hindi ka na makikinig. Like, first time ko magturo ngayon. So, kinakabahan ako noon, pero hindi siya super kaba kasi na-experience ko na nag, nag-eco conference na tayo, may volunteer camp na yung participants ay hindi lang estudyante, hindi nga first year, may mga alumni volunteer pa, may mga faculty volunteer pa. So, uh, na-prepare yung sarili ko nung time na yon talaga. Tsaka yung time management. Hindi na ako masyadong late ngayon. Kapag nag-commit ako, ano, medyo on time. Except nung Saturday kasi, Kuya Gibo, I'm so sorry na late ako nun sa ano, um, nag-oversleep ako. Charing. Ayun, yun talaga. Ilang. Very helpful siya personally, academically, at saka professionally. Yung pag-volunteer. Kasi marami ka talaga matututunan na um, lessons na from a different activity is different from another. So, iba din yung learnings doon. Ganun. Hindi naman siyempre natatapos ngayon yung pag-volunteer ninyo. Even when you graduate sa university, hindi pa doon natatapos ang possibilities na pwede kayo mag-volunteer. So kayo, ano yung mga nilook forward nyo in the future bilang isang pahinungod volunteer? So, nilook forward ko talaga na mapakilala ko as alumni volunteer. Charot! Di ba? Yun yung Yun yung nililook forward ko na from student volunteer to alumni volunteer. Sana graduate na nga, charing. Tsaka gusto ko pa ng mga external community na engagements na pwede kong pag-volunteeran. And based doon sa Vol Assembly, parang marami naman. Sana Sabado't Linggo. Ako'y makasama. Okay, si Dre. Ayun, sa akin ay same din. Mas gusto ko pang mag-volunteer yung sa external, ano naman, yung sa community engagement talaga natin. Ang goal ko ay sa mas marami pang community engagements, tapos yung sa teacher, yun pala mag-academe. So dito. Ayun, kasi natutuwa talaga ako. Sobrang
sobrang natuwa talaga ako. Ang laking impact sa akin nung pagtuturo ng ano, nung parang few na AAP ko recently kasi nagsunod-sunod ako ng volunteer for AAP. Parang ang ang good niya for me. Ang ganda ng ng impact niya sa akin personally. Kasi doon talaga kita mo yung resulta nung ano mo ng work mo. Nakikita mo doon sa mukha ng mga bata nung natututo sila. Tapos thankful sila. Ganun. Hindi ko naman sinasabing kailangan lagi mag-thank you yung mga natutulungan mo during your volunteer work. Pero ang laki niyang, ang laki niyang impact sa'yo kapag thankful talaga yung mga bata, yung mga taong natulungan mo na, natuto talaga sila na madadala nila yon in the future, yung mga naituro mo sa kanila. So, ayun, parang mas nilook forward ko pa yun, yung community engagements. Sige, so last question na natin, so hindi na ako ang kakausapin nyo at this point, yung mga nanonood na sa atin, especially yung mga UPLB constituents na baka gustong magpatuloy sa pagiging volunteer, pero nagkakaroon ng second thoughts, kumbaga. So kung kayo ang tatanungin, paano nyo i-encourage yung ating mga UPLB constituents na maging bahagi ng isang napakagandang cause na ito, or na napakagandang samahan ng mga nagvo-volunteer para sa bayan? Kedri. Sa mga tagapakinig, volunteer does not have to be grand. Hindi naman siya need na laging Nobel Peace Prize worthy yung gagawin nating volunteer work. Pwede siyang, alam mo yun, yung maliit lang na bagay na pagtulong sa paggawa ng visual aid sa pagtuturo sa mga bata kung paano bumasa. Enough na yun, volunteer work na yun. Sa pahinungod, lahat ng efforts natin, yung iniisip natin, maliit lang naman yun ng effort eh. Pag nagsama-sama kasi yun, yung maliliit na efforts na yun, bubuo siya ng malaking bagay na talagang may impact sa tao. Lalo na sa mga underserved communities natin. Lagi ko namang inaano sa lahat ng mga nire-recruit, yung mga nakakausap ko about sa pahinungod is, no effort is too small. Lahat yan ay ma-acknowledge. Lahat yan ay mahalaga. So, kahit na feeling mo, konti lang naman yung kaya kong gawin eh. Okay lang yun. Pagsama-samahin natin yung konti mo, yung konti ko, yung konti ni Kev, konti ni Kurt. Di ba? Pag nagsama-sama na yan eh, yan eh, isang kolektibo na. Tapos lahat tayo ay kumikilos towards serving kung sino talaga yung mas kailangan. Kung sino yung nangangailangan ng tulong. Ayun lang. Um, lahat ng, if kahit konti lang yung magagawa mo, kumilos ka. If kaya mo, kumilos ka. Kasi lahat naman tayo para sa para sa bayan. Lahat ng lahat ng actions natin para sa bayan. So, ayun. Okay, how about you, Kevin? Paano mo i-invite yung mga gusto mag-volunteer sa pahinungod? Yung siguro makibahagi talaga na um, if you want, lalo na kapag someone like me na like someone like me na hindi naman sa UPLB nag-undergrad or hindi sa UP kahit anong campus ng UP nag-undergrad, you will find community in the Ugnayan ng Pahinungod through the volunteers. Tapos, ah, kung gusto mong purposeful yung ah, mga ginagawa mo sa buhay, sa buhay, makibahagi ka, maglingkod sa sa komunidad kasi ah, tayo ay privileged na nakapag-aral. Tulungan naman natin yung underserved. So, ayun, tama nga si Dre na kahit pa konti-konti, um, pagsasamahin yan, malaki na yan. And if you want personal development and then uh, na very purposeful na development sa sarili mo, mag-volunteer ka. At saka makibahagi, maglingkod, magpahinungod. Yeah. Ayun.
Thank you, Dre and Kevin, sa inyong napakamakabuluhang kwento. Sana makatulong ito sa ating mga UPLB constituents na nagdadalawang isip na mag-volunteer. At dahil dyan, nagtatapos na tayo, babanggitin na nila ang ating ever so great, ever so great, na lingkod UPLB closing spiel. Ako si Dre ng Doctor of Veterinary Medicine, proud pahinungod volunteer. Naglilingkod para sa bayan. Ako si Kevin ng Masters of Science in Plant Breeding, proud pahinungod volunteer, naglilingkod para sa bayan. Okay, thank you so much, Dre and Kevin, sa pagpapaunlak sa interviewing ito. Thank you. Okay? So, Thank you mapapanood po. nyo po ang longer version ng interviewing ito sa official YouTube channel ng Ugnayan ng Pahinungod, UPLB, at UPLB Pahinungod. So, muli, thank you, Dre and Kevin, for joining us this afternoon. Thank you. Thank you din po.